Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa bagong latest sa sinasangkutan ni Vice President Sara Duterte regarding sa 125 million. Ito nga po may nakatakdang petisyon para i-file sa Supreme Court ng Makabayan Block mga ka-action. Mukhang hindi na po ito tinatantanan si Vice President Sara Duterte. At ang tanong ho natin dito mga ka-action, kung ito si Mr. President Bongbong Marcos ay madadawit sa nasabing issue. Bago po ang lahat, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin na po natin ang nasabing video. Magkakaroon na po tayo ng filing sa Monday kaugnay sa kinapwestiyon nating confidential funds. Sa Lunes, nakatakdang maghain ng petisyon ng Makabayan Block sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang 2022 confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Naninindigan ng Makabayan Block lawmakers, iligal ang pagkakalipat ng pondo mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo sa Office of the Vice President. Nais nila itong maideklarang labag sa konstitusyon at maibalik ang pondo sa National Treasury. Ang prayer natin dito ay una, i-declare itong unconstitutional, itong pagbibigay at pagtanggap, paggasta nitong 125 million na confidential funds. Ilang petisyon na ang inihain sa Korte Suprema kaugnay ng secret funds ni VP Duterte. Bunsod ng mga kontrobersya, iniurong na ng OVP ang hiling nitong confidential funds para sa taong 2024. Pinagkokomento naman ng Korte Suprema si Vice President Duterte at iba pang respondent kaugnay ng mga petisyong inihain na laban sa alokasyon at release ng confidential funds. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang statement ni Congresswoman Franz Castro. Patay na. Mukhang hindi ka na talaga tinatantanan, Vice President Sara. Mukha talagang maiipit ka nito. Di ba? Madideclare naman po talaga na hindi dumaan sa magandang process. Kaya madideclare po talaga na unconstitutional ho. Di ba? Kasi hindi nga po dumaan sa Congress. Ngayon, ang tanong po natin dito mga ka-action, kung madadawit po ba ito si Mr. President Bongbong Marcos, kasi siya naman ang nagbigay sa nasabing budget sa OBP na 125 million para sa kanyang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Diba? Kinunan na po ng panig ito si Mr. President Bongbong Marcos kung ano po ang masasabi niya nga about sa problema na yan is hindi po siya nagbigay ng pahayag. Ngayon, nasa kay Vice President Sara Duterte kung ano ang magagawa niya halimbawa pag humantong na po ito sa Supreme Court at kung anong maging hatol ng Supreme Court. Dapat ho siguro Vice President, kunan mo ng panig si Mr. President Bongbong Marcos kasi siya naman ang nagbigay sa iyong opisina sa OBP ho, no? Kasi kung ikaw lang po talaga dito ang maiipit, ikaw na lang ang magsakripisyo, di ba? Kasi maliwanag po sa atin, kaya po nandyan yung Congress. Dahil sa lahat ng mga budget ng ating mga opisyal ay dumadaan sa kanila para pag-aralan kung ang mga nasabing budget o proposal na kanilang pinapasa ay may mga magagandang impact sa ating mga kababayan o sa ating lahat ng mga Pilipino bago po nila i-approve. Ngayon, dahil nga po sa hindi pagdaan ng maganda, ang nasabing 125 million ay hindi dumaan sa magandang process, yan, nasilip po sila ng Kongreso. Diba? At dyan nagsimula ang hanggang ngayon na walang kamatayang issue hanggang sumali na si dating President Duterte hanggang sa umabot na sa kasuhan sila ni Franz Castro. No? Pero ano pa man ang mangyari, hindi pa naman natin alam kung anong magiging hatol dahil ang hukuman pa rin ang maghahatol. No?
O, kumapasa na po ito sa Supreme Court. Okay. Kaya abangan na lang ho natin kung ano ang magiging depensa ni Vice President Sara Duterte kung tatanungin niya ba si Mr. President Bongbong Marcos o talagang suluhin niya na lang ang nasabing problema. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.